ang paglilingkod kay Lord, advantage talaga, ang daming blessing. What I'm trying to say right here is nung realidad na kaakibat sa ating paglilingkod sa Panginoon, laging merong ganito. Hindi lahat madali. We are not walking on the red carpets, or we are not lying on the bed of roses. When you serve God, there are advantages, there are blessings, there are provisions. Mamamangha ka sa himala ng Panginoon sa kabutihan ng Diyos. But on the other side, meron ding mga pahirap, mga pagsubok, mga challenges. Sino nakakaranas ng ganito? So, sa tenure ng paglilingkod ni Joshua as leader ng buong bayan ng Israel, nakita niya kung gaano ka pahirap on his part ang maging leader. Ang daming pasaway, nagpaulan ng tinapay, nahaaktuhan niya to eh. Nagpaulan na ng tinapay, nagrireklamo na naman, bakit puro tinapay? Diba? Nakita na nila, ilang beses na sunod gumagawa ng himala, tubig lang, konting uhaw lang, nagdadabog na yung tao, nagrireklamo na yung tao. So, in his lifetime, nung apprentice pa siya ni Moses, nakita niya talaga ka, ito yung struggle niya sa pagsiserve kay Lord. Hindi yung part na mag-serve ka kay Lord, mahirap. Hindi yan pinag-usapan natin. Pinag-usapan natin yung sa practical side ng ating pagsiserve kay Lord, there will always be troubles and challenges. At nakita ni Joshua yun. Kaya sabi ni Joshua, darating ang time kasi nung nililid ko pa kayo, kahit may naglilid sa inyo, kahit may nagpukpok sa inyo, may nag-aapura sa inyong magsipaglingkod sa Panginoon, tumatalikod kayong pusa. Konting bagay lang, pahirap lang na, or konting delay lang ng mga request ninyo na hindi kaagad nagagrant, tumatalikod kaagad kayo sa Panginoon eh. Kaya sabi ni Joshua, no, ng leader na yon, sabi niya, darating ang time tatalikod kayo eh. Kasi nakita na niya kahit buhay pa siya, merong tumatalikod sa Diyos, merong nagmumurmur, merong nagdadabog, merong nagkikwit, merong sabi na, balik na lang tayo sa Egypt. Biruin mo yun. Samantalang nung nandun sila sa Egypt, ang bukang bibig nila, kailan tayo makalaya dito? Nung pinalaya na tubig lang, konting gutom lang, konting discomfort lang, bumabaliktad kaagad yung tao. So nakita ni Joshua, ang pagsaserve kay Lord, napakasarap, napakaganda. Yes? Pero on the other side, sa practical side, sa realidad na side, laging meron diing talagang pagsubok. Susubukin ka talaga. At sa ating paglilid, hindi madali. May mga pasaway. Kung leader ka, may mga pasaway. Yan yung nakakapagbigay ng kapaguran sa atin. Ha? Amen ba? So, yeah, this part of our life as leaders, no, although talagang there's no doubt, ang ganda, ang sarap maging leader, ano ho? But, there are challenges. Bakit ko nabanggit sa inyo ito? Okay? Now, I want you to open your Bible in 2 Kings chapter 5, verse 24 hanggang 25. Nung si Elijah na ang gumagalaw sa ministry, naging prophet ng bayan ng Israel, meron siyang assistant. Meron siyang disciple. Okay? Meron siyang tinitrain. Ang pangalan naman, si Gehazi. Okay? Now, merong isang commander, army from Syria, ang pangalan si Naaman. So meron silang na-conquer, meron siyang naging alipin na babae. Sabi nung kanyang alipin, sabi niya, "Ma'am, si Serba, pogi sana, taas sana ng ranggo niya. Ang lakasan, ang galing sana na warrior nga lang, kitungin, kadiri." Di ba? So ngayon, sabi niya, oo nga tinitiis ko lang, marami kasing pera. Kwento, ko lang yan, paraphrase ko lang. Sabi niya, "Ma'am, ba't di mo dalhin yan si Sir doon? Papuntahin mo sa bayan namin sa Israel. Taga-Israel kasi ako, ma'am, may prophet doon, nagngangalang Elisha. Matindi yun. Pag pinagpipray ka nun, ma'am, magkukutis artista rin si Sir." Sabi nga ng ma'am, sabihan ko nga yung boss mo, sinabihan niya. Tapos, nag-agree si Naaman, kumuha siya ng permit sa hari para hindi sila atakihin. Magkaibang bansa kasi ito, no? So ngayon, pumunta siya ngayon. Pagdating nila kay Elisha, ang dami niyang dalang ginto. Yung ginto pa lang, kulang-kulang 100 kilos. Yung silver, kulang-kulang nasa mga 300 kilos, no? Tapos ang dami, 10 paris ng damit.
Pag 10 pares ng damit, 10 t-shirt or 10 suit, no? 10 pangloob, 10 necktie, 10 belt, 10 sapatos, 10 medyas. Ganun katindi, no? Nagdala ng ganun, pasalubong yung army, sinaaman. Siyempre, gusto niyang gumaling eh. Pagdating niya doon kay Elisha, kumatok siya ng ganun, lumabas si Gehazi, sabi niya, nung may paglilingkod ko, sabi niya, dito gusto kong makausap yung prophet Elisha na yan. Pagbalik niyang ganon, sabi ni Elisha, ayaw kong kausapin yun, kadiri. Sabihin mo na lang, maligo siya, tumampisaw siya 7 beses doon sa Jordan River. Ang Jordan River po kasi hindi po kagandahan ng ilog na yan. Maliit lang po yung ilog ng Jordan River. Napuntahan ko na po yan sa YouTube. No? So nagalit itong sinaaman ngayon, sabi niya, ay, ang layo ng binyahe ko dito, ang dami ko pang dala, tas hindi man lang ako kinakaharap. Sabi nung alalay niya, sir, kung pagagawan ka ba ng mas mahirap dyan sa pagtampisaw doon, gagawin mo para gumaling ka? Sabi niya, oo naman. Uy sir, mas madali ang pinapagawa sa'yo, ba't di mo subukan? So nagpag-isip siya, pumunta siya sa ilog, tumampisaw siya 7 beses, talagang gumaling, no? Bilang pasasalamat, binalikan niya si Elisha, no? Sabi niya, sir, maraming salamat. Ito, kutis artista na ako, pogi ko ng ganyan. Sabi niya, sir, ito po yung aking regalo para sa inyo. No? Tinanggihan ngayon ni Elisha. Sabi niya, ang ministry, hindi pera-pera. Parang ganon yung banat niya. Pero wala siyang sinabing ganyang statement, pero di niya tinanggap. No ho? Ang ministry, hindi pera-pera. So, nasilaw itong si Gehazi. Okay? Ngayon, tinanggihan, umuwi. Dala-dala yung mahigit kumulang 100 kilos na ginto. Okay lang ba yung 100 kilos na ginto? Tapos kulang-kulang mga 300 to 500 kilos na silver. Tapos may mga hayo pa. Tapos meron pang mga kurbata, ang gaganda ng mga damit, Alam mo, tinanggihan yan. Parang mabaliw si Gehazi. Bakit tinanggihan? Diba? So dumiskarte ngayon itong si Gehazi. Alam mo, nung napalayo na sila ng konti, humabol si Gehazi ngayon. Gumawa ng kwento. Sabi niya, ganito, ganyan. So, kinuha yung portion ng pera. Basahin natin ang sabi. Verse 24, when he come to the citadel, he took them from their hand and stored them away in the house. Tinago yung damit, yung ginto. Then he let the men go. Yung mga alalay ni Naaman, sinamahan pa siya. No? And they departed. Now, he went in and stood before his master. Eto na, nagkita sila ulit. Pagkatapos niyang ginawa yon, nagkita ulit sila ng kanyang, anong daw tawag niya kay Elisha? Master. Kapag nakakataas sa'yo, master. O kaya Panginoon, o kaya leader. Elisha said to him, tingnan niyo, makinig kayong mabuti ha. Sabi niya, where did you go, Gehazi? Saan ka galing? In other words, what was your past activity? Anong pinagkabibisihan mo? Di kita nakita ng ilang oras Anong pinagkabibisihan mo? Sabi niya ngayon, and then he said, your servant did not go anywhere. Sinungaling. Okay? Now, there are 4 issues about Gehazi. And then mamaya, pupunta ako dun sa point bakit ko kinuwento sa inyo to. Merong 4 na issue si Gehazi. Number 1, the issue of greediness. Yung bang pagkasilaw sa salapi. Money over mandate. Meron tayong mandate. Pag sinabing mandate, may utos ang Panginoon. Alin ang mas matimbang? Money, mandate. Dito tumaob si Gehazi. Dito rin tumaob ang maraming pastor, maraming lingkod ng Diyos. So, pangalawa na issue ni Gehazi, lying. Lying. Biruin mo, harap-harapan siyang nagsinungaling sa man of God. Man of God na yun, prophet pa yun. Nalalaman nga niya di pa man dumating si Naaman, sinabihan na siya ni Lord, alam na niya Alam niyo ngayon ang nakakalungkot. Itong harap-harapan na pagsisinungaling, lalong-lalo na sa mga lingkod ng Diyos.
O wag na lang sa lingkod ng Diyos para hindi sumakit yung tingin nyo sa akin, ha? Alam nyo ba, normal na to sa mga kabataan ngayon, yung paggawa ng kwento, sinungaling. So may issue siya sa lying, yung, lalo na itong harap-harapan. Pangatlong issue niya, unrepentant heart. Okay? Hindi siya nagsisi. Sabi niya, hindi ba sumasa sa iyo ang aking puso nang ang lalaki ay bumalik mula sa kanyang karo na sinalubong ka? So, sinaaman ang tinutukoy. Sinalubong siya nung humabol sinalubong siya So, kasama pala yung puso. Ang ibig sabihin dito, my presence is with you. The Spirit of the Lord, nakita kita. Alam ko kung anong pinagagawa mo, no? Yung discernment, matindi. Sabi niya, panahon ba ng pagtanggap ng salapi? Naku po. At pagtanggap ng bihisan at ng mga ulibuhan. Tingnan mo, ito yung mga daladala ni Nahaman At ng mga ubasan, at ng mga tupa, at ng mga baka, at ng mga aliping lalaki. Ang dami. Kaya yung nag-escort sa kanya, bigay na yun Pati yung mga lalaki na yun, bigay na yun. Hindi naman niya kailangan yung alalay. Kailangan niya lang. Kaya nung binasa natin kanina, pinauwi niya, di ba? Okay, sunod natin. Sundin natin para hindi tayo magkamali. Sige daw, 27. Ang keto nga ni Naaman ay kakapit sa iyo. At sa iyong binhi magpakailanman at siya'y umalis sa kanyang harapan na may ketong nakasing puti ng niebe. So, ito yung napala ni Naaman. Now, dahil kukonti lang yung ating oras, bibilisan ko, no? So, ito yung issue niya, greediness, lying, unrepentant heart, disloyalty to the principles of the ministry. Ang ganda ng principle ni Elisha no? At ito yung prinsipyo din natin. Ang ministry ay hindi pera-pera. Amen? Bakit tayo dito, Pastor, nagpapa-offering? Because we have need. Pero hindi natin siya ginagamit para pagkakitaan, para pera-pera. Amen? In fact, lagi kong sinasabi ito, when I started Vision Church, ako pang nagbabayad ng pangrenta. I'm not earning. We're not earning. Nagtrabaho si pastor, nagbusiness si pastor para matustusan yung pangangailangan ng church. Hindi tayo pera-pera. Kaya tayo nag-ministry kasi tinawag tayo ng Diyos at mahal natin ang kaluluwa. So ang problema ni Gehazi, meron siya nitong apat na to, greediness, lying, unrepentant heart, disloyalty to the principles of the ministry. Yung lying ang pinakamabigat dahil sa lying, alam, naka-CCTV, kitang-kita yung galawan niya. Alam mo, dahil doon, sabi niya, bilang parusa sa'yo dahil nagsinungaling ka, dahil ginawa mong pera-pera na lang ang ministry, yung ketong ni Naaman mapupunta sa'yo. Now, the last mention of Gehazi in the Bible is 2 Kings chapter 8. Di ba chapter 5 yan? Chapter 8 yung last mention ng kanyang buhay. At alam mo ang kwento doon sa buhay ni Gehazi? After ng 7 years, nagkaroon ng famine. Kinausap siya ng hari. Kasi di na nila makita si Elisha. Sabi niya, kwentuhan mo nga ako patungkol kay Elisha. So nagkwento siya. Habang nagkikwento siya, si Elisha merong binuhay na bata. Tapos, may lang konti, dumating yung mag-ina kung saan yung bata na binuhay ni Elisha. Sabi niya, ito mag-inang ito, sila mismo makapagsabi sa'yo. No? Kasi nagkaroon ng famine 7 years. So nung naputol ang famine 7 years, yung lupa nung mag-ina gusto niyang tubusin. No? Kaya pumunta siya sa hari. Sabi niya, ito, dumating, sakto, nag-uusap. Sila yung binuhay ni Elisha. So yun yung last na mention ng kwento ni Gehazi. Now, ang topic ko ngayong umaga, ngayong gabi, no? Patapos na, dito ko palang babanggitin yung aking topic. Ang topic ay significance. Significance. Ano yung significance? Significance means having meaning. Right? O kaya, yun bang may kabuluhan? Lahat ng ginagawa natin dito sa church, may kabuluhan. Bakit ko sinasabing significance? Kasi mga kapatid,
Kaya lang nagkaroon ng significance ang ating buhay. In other words, kaya lang magiging makabuluhan ang ating buhay dahil nananatili tayo sa Panginoon. Anything that we do outside the will of God, there is no significance. Nakuha nyo? Ha? Kaya gusto ko kayong i-encourage dito eh. Challenging ba yung mag-serve kay Lord, Pastor? Hindi. Sobrang challenging. Nakuha nyo? Pero, with significance. Aanhin mo yung, kaya nga merong verse sa Bible sa Matthew chapter 16 verse 26. For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Yung salitang profit na yan, significance. Aanhin mo kung sa'yo lahat na pagmay-ari mo ang buong mundo, pero kung ikaw naman walang kabuluhan, walang meaning, all is nothing. Yes, hindi madali. Yung iba dito nakakaiyak, nakakabless, naglalakad pa yan, papunta dito. Nakakabless. Pero yung gusto kong sabihin sa inyo, yung ginagawa ninyo, hindi masasayang yan. Yung mga, yes, palakpakan natin si Lord. Yung sinabi sa Corinthians chapter 15, na lang ginagawa mo para sa Panginoon, basta't yan ay para sa Panginoon, yan yung mga bagay na with significance. Makulay ba? Yun bang pagharap natin sa Panginoon, ang sarap ikwento, Lord, this is what I have done because God will reward us because of our works. Ang reward, doon sa ating ginagawa. Ang eternal life, hindi yan reward, gift yan. So marahil pupunta ka sa langit, makakarating ka sa langit, but because you don't do anything for the kingdom of God, what you have done is not with significance. Iiyak ka pagdating sa langit. Kaya pagdating sa Revelation, mayroong iyakan pagdating sa langit. Tapos, sabi ng Bible, pinupunasan ni Lord yung luha. Bakit si Lord? Di na kaya, di mo na ba kayang punasan yung luha mo? Kailangan pa ng assistant ni Lord? Grabe namang yung luha na yan. Palagay nyo, luha ng kagalakan yan? Ay, hindi luha ng kagalakan yan. Kasi kung luha ng kagalakan yan, pababayaan lang ni Lord yan. Bayaan mong tumulo yung luha, kagalakan yan eh. Let it flow. Pero kung luha ng pagsisisi, bakit? Yung ginagawa natin dito without significance. Now, may tanong ako sa inyo, no? Sa panahon ni Abraham, may mga Canaanites. Saan na sila ngayon? Wala nang lahi ng Canaanites na hanggang ngayon nag-exist. Wala na eh. Nabura na, kasaysayan na lang. Nasaan yung Roman Republic? Yung makapangyarihan na Roman Empire noon, ngayon wala na kahit isa. Wala na eh. Asaan na yung mga Nazis? Mga tropa ni Hitler, nasaan na? Ngayon wala na eh. Pero yung Jewish nandito pa rin. Yung mga pinapatay nila nandyan pa rin. Nakuha nyo? Nasaan yung mga Amorites? Nasaan yung mga Amalekites? Kwento na lang sila sa past eh. Ngayon wala na. Anong ibig ko sabihin? Real people to sila. Real nation to sila noon. Pero ngayon wala na. No significance. O another question. Bakit yung Egypt nandyan pa rin? Alam niyo kung bakit? Kahit inalila kasi ng Egypt, yung Israel, ang Egypt ang kumupkup sa Israel nung nagkaroon ng 7 years famine. It was a significant thing na ginawa ng bansa. Kaya hanggang ngayon, meron pa ring Egypt. Amen. Bakit may Lebanon pa rin hanggang ngayon? Sa Old Testament, binabanggit na yung Lebanon eh. Bakit hanggang ngayon, Lebanon pa rin sila? Alam mo kung bakit? Nung unang nagpatayo ng templo, si David at si Solomon, yung Lebanon ang taga-supply ng timber, kahoy. Pag may ginagawa kang significant para sa kingdom ni Lord,
buhay pa rin kahit yung alaala mo. Amen pa? So, sabi ng John chapter 15 verse 5 and 6, no? I am the vine, you are the branches, he who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Kung wala ako, wala kang kwenta. Alam niyo kung anong tinutukoy dyan? Ha? Hindi naman yan yung literal na without God you can do nothing eh. Now, tingnan niyo itong mabuti. Alam niyo ba na kahit hindi ka magsiserve kay Lord, pwede ka pa rin yumaman? Kinig kang mabuti. Kung hindi ka magsiserve kay Lord, kung tatalikuran mo yung pagiging Kristiyano mo, pwede ka pa rin magmilyonaryo. Kasi wala namang pangako si Lord na kapag mag-serve ka sa Kanya, gagawin ka niyang milyonaryo eh. There's no promise like that. So even if you turn away from the Lord, pwede kang yumaman. Are you following? Kahit baliwalain mo, pabayaan mo yung ministry mo, pwede kang umasinso eh. At pagdating ng araw na ikaw ay yumaman, pwede mong sabihin, harap-harapan sa akin, Pastor, sana yung sinasabi mo pag naglilingkod ka kay Lord, i-bless ka. O bakit ngayon, kung kailan din ako naglingkod kay Lord, doon pa ako sumagana. Pwede mong sabihin sa akin yan pagdating ng araw. Kasi pwede kang yumaman kahit hindi ka kumilala kay Lord. Nasundan niyo ba ako? Para maintindihan ninyo, tingnan mo yung ating mga politicians. Hindi naman nagsiserve kay Lord dyan eh, pero yumayaman. Huwag na lang yung mga politicians. Tingnan natin yung mga naglalakihang mga building dyan. Dumaan ka lang ngayon, pagdaan mo mamayan, tayo na yung building eh. Ang daming pera. Pero tanongin mo, nagsiserve ba sila? Di nga nila kilala si Lord. Hindi nga nila kumikilala ng Diyos yan eh. Pero yumayaman. So let me encourage you this evening. Pwede kang yumaman kahit di ka mag-serve kay Lord. Pwede kang umasenso, pwedeng gaganda ang buhay mo. In fact, mas mabilis gaganda ang buhay mo kapag talikuran mo yung ministry mo. Kasi pag nag-ministry ka, kakainin yung oras mo dito eh. Pwede. So when you leave God, when you leave your ministry, if you don't stay faithful with the Lord, you can still flourish. You can still prosper. Pero ito yung pinakamasaklap. Pag yumaman ka, pag nakamtan mo yung pangarap mo sa buhay, pero malayo ka sa Diyos, hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos, is the thing that you possess with significance. Kasi ano ang sabi ng Bible? Kahit mapasayo pa ang buong mundo, kung wala namang significance ang buhay mo, wala pa rin. Ang issue dito yung significance. Yung significance. Kaya ang sabi ni Lord, apart from me, you can do nothing. Ano yung you can do nothing na yan? You can do nothing, things that with significance. The only thing we can do with significance are the things, okay, that are according to God's will. Yun yung mga bagay na merong significance. Ibig sabihin, merong meaning. Etong mga naglalakad lang papunta dito sa church natin, para lang may mag-drums, may kakanta sa atin, those are things with significance. That's very life-changing story. Na sa panahon natin ngayon, meron pa palang ganon. Na handang maglingkod sa Panginoon kahit walang comfort sa buhay. Kasi ngayon, pinadali lahat. Pag walang pamasahe, hindi magsiserve kay Lord. Pag walang sasakyan, hindi. Ang daming ganon eh. Pero yung ginagawa natin ngayon, with significance, is what matters most. Amen? Kaya, bago magtapos, yung tanong ganito, yan bang ginagawa mo ngayon is with significance?
In other words, meron ba yang ambag sa kaharian ng Diyos? Kung meron, ituloy. Amen. Pero kung wala na siyang ambag sa kaharian ng Panginoon, maaaring i-reconsider mo at pag-isipan mo din. Kasi at the end of the day, what matters most are the things that we have done with significance. Amen? Kaya ang ganda ng salitang yan eh. Nung isang araw si Nehemiah, gumagawa sila ng pader, tapos iniistorbo sila ni Sanballat. Baba ka muna dito, kwentuhan tayo, kapi-kapi muna tayo. Anong sabi ni Nehemiah? No, I cannot go down because I am doing a great work. In other words, I am doing significant work. Itong aking ginagawa, makikinabang nito yung susunod na salinlahi. The next church, the Christianity, the disciples, what we have done matters. So, think. And if in case na ang ginagawa natin ngayon is with significance, congratulations. Amen? You are doing a great work. Praise the Lord. Yun bang ginawa ng mga disciples noon? Na pinugutan ng ulo, pinako sa cross, kakapreach ng gospel para lang makarating sa atin. Yun ba ay may significant? Full of significant. Amen. Yung pagpunta mo, pag-follow up mo sa mga kaluluwa, kahit binabaliwala ka, kahit ini-ignore ka lang nila, you are doing the very thing with significance. Amen? Yung nananalangin ka, hallelujah, kahit walang nakakarinig sa'yo, but because you have love for the souls, no? You love that people, you want that people to be saved. You are doing the very thing with significance. Amen? Kaya huwag mong tigilan yung ginagawa mo ngayon kung alam mo, you are doing it with significance. Bakit? In due time, anong sabi ng Corinthians? You will reap. You will harvest. You will be rewarded. Lagi niyong tandaan ang unang promise, isa sa mga unang promise ni Lord kay Abraham, I will be your shield and I will be your great reward. Great reward. Amen. Great reward. Amen. So balik tayo doon sa sinabi ko sa kwento ni Joshua. Sabi ni Joshua, darating man yung panahon, natatalikod kayo. At uunahin ninyo ang inyong mga kaharian. Para bang yung nangyari sa Hagay, uunahin nyo yung mga bahay, uunahin nyo yung mga hanap buhay kasi sabi natin, andyan lang naman yung ministry. Sige. And you're not doing with significance already. Mananagot po tayo sa Panginoon. Amen? Amen? But I'm glad that you are here tonight. What you have done, okay, are things with significance. Sabi mo sa katabi, you are significant. In other words, meaningful ka. Sino ito yung mga life guides? Mga life guides, wow, halos dito mga life guides, di ba? Challenging yung ginagawa ninyo. At alam nyo ba, kung meron man dito sa church natin ang humahanga sa inyo, ako yung number 1 na humahanga sa inyo. Yes, just like, di ba? Sabi nung Joshua sa mga Israel, alam kung gaano kahirap maging leader kasi I've been in that job. No, buhay ko yan kaya mahirap siya. Pero rewarding. Amen. Mahirap pero rewarding. Hindi madali pero meaningful. Hallelujah. Amen. Significant. Yun ang pinakamaganda. Amen. So ngayon nagpapatay tayo ng simbahan, magastos tayo, hindi tayo magkaano-ano dito, hindi tayo magkakamag-anak, pero kung ano mang meron kayo, binubuhos natin doon, tumutulong tayo doon. Mga kapatid, yun yung mga hindi masasayang. Significant po yun. Amen?
Matapos man tayo, gagraduate man tayo sa mundong ito. Hindi mawawala sa kasaysayan ng Diyos at sa kasaysayan ng ating church, no? Na tayo po ay nakiisa doon sa significant project na ginagawa natin. Yung mga inaakay ninyong kaluluwa, pag wala na tayo sa mundong ibabaw na ito, significant pa rin tayo sa kanila. And all is for the glory of God. Amen. So wag nating gayahin si Gehazi. Amen? Wag nating gayahin si Gehazi. Doon tayo sa kung saan mananatili ang significant. Okay? Isang bagay na bumagabag sa akin sa kwento ni Gehazi. Alam niyo ba, ang laki ng panghihinayang ko Alam niyo ba si Elijah at saka si Elisha? Hindi masyadong significant yun nang nabubuhay pa sila. In fact, pinapatay nga lang sila, binabaliwala sila alam niyo ba ang pinaka-persecuted na prophet sa Bible? Isa sa nangunguna dun si Jeremiah. Kasi yung mga contemporary prophets niya, may mga prophet din na mga bulaang propeta na nag-i-exist sa kanyang kapanahunan. Lahat ng kanyang prophecy contradict sa prophecy nila. Ang prophecy ng mga karamihan, magtatagumpay tayo, i-bless tayo ng Panginoon. Samantalang yung prophecy naman ni Jeremiah, hindi, magsipagsisi kayo sa Diyos. Bumalik tayo sa Panginoon. May paparating na parusa na laging ganun. Kaya inaayawan siya, galit na. Parang si Elijah din, hinahunting sila. Hindi sila masyadong significant sa tingin ng mga tao nung unang panahon habang gumagawa sila. Ngayon na lang natin nakikita, significant pala yung ginagawa nila. Alam nyo, tayo ngayon, kayo, yung mga ginagawa ninyo, sa tingin ng mga tao, hindi kayo significant. Walang kwentang ginagawa ninyo. Yung iba sa inyo, binabansagan pa kayong mga baliw Mga insignificant kayo sa mata ng tao. Pero kung gusto ko kayong encourage today, sa mata ng Diyos, significant kayo. Ang inyong ginagawa ay isang kadakilaan at isang makabuluhan na bagay na kahit sa history ng langit hindi mabubura yon. Meron akong pakiusap sa inyo, huwag niyong tigilan. Bakit? Matulad tayo na Gehazi. Ang kwento na lang natin yung nakaraan. Kung saan kasama pa tayo ni Elisha. Yun ba, alam mo yung mga kwento ni Gehazi? Oo, nakita ko, kasama ako. Noon, puro noon. Alam nyo ba, si Gehazi dapat ang pinakamatinding propeta? Kasi, yung master niya, si Elisha, mas matindi kay Elijah. Dapat si Gehazi mas matindi pa sa dalawa. Bakit hindi nangyari? Bakit yung buhay niya natuldukan ng insignificant? Anong problema ni Gehazi? Greediness. Nasilaw sa salapi. Ang salapi hindi masama, wag mo lang gawing master ang salapi. Ang sabi nga ng kasabihan, money is the best slave, but money is a bad master. Dito bumagsak si Gehazi. Lying, unrepentant heart, disloyalty. Kapatid, sa church natin marami nang umalis. Sa life group nyo marami na ring umalis. Gusto ko kayong i-encourage. Alam nyo ba, kahit gaano kagagaling yung mga umaalis sa inyo, the moment umalis sa inyo yan, o umalis man sa simbahan na kinabibilangan nila, doon nagtapos ang kanilang significant. Yun ang nakakalungkot. Yes, iniwang ka.
Yes, binaliwala ka. But the moment na yung mga tao na yan umaalis sa Panginoon, doon nagtatapos yung significance ng kanilang buhay. At doon ako nalulungkot. Totoo ba yan, Pastor? Mahigit 10 na taon na tayo sa Vision Church. At nakita ko yung mga nananatili, nakita ko yung mga umaalis. Pwede kang umasenso pag umalis. Pwede kang yumaman. Pwedeng gumanda ang buhay mo pinansyal. Pero pag-usapan natin, significant ba ang buhay? The day you disconnect with the Lord, with your ministry, with your church, with your life group, will be the day that you lose significance. Today, you are the most blessed people. Why? Because you are still connected in your church, in your life group, and you're still connected in the service of the Lord. What you are doing tonight, today, is the very thing with significant. You are significant to me. Sabi mo sa katabi mo, you are significant to me. You are significant to our life group. You are significant to our church. You are significant to the kingdom of God. Amen? Bigyan mo ng high five yan. Significant ka. Meaningful ka. Amen? Stay significant. Amen? Mamaya, i-post natin. Stay significant. Woo! Amen? Yung pera, pera lang yan. Pag nagastos mo na yung pera, tapos na yung pera eh. Yun lang talaga yung purpose ng pera. Pero may ginawa ka ngayon na hindi kayang bayaran ng pera, that's significant. Amen, amen, amen. Woohoo! Doon ako hanga. Doon ako hanga. At alam nyo, gusto kong sabihin sa inyo, bilang part ng ating series, kayo ang tunay na bayani. Saludo ako sa inyo. Umuulan, bumabagyo. Umiiyak yung puso ko, hindi sa lungkot, kundi dahil sa tuwa, na Lord, until now pala, meron pa palang katulad ni Elisha. Handang iiwan ang lahat, sumunod lang kay Elijah. Pero nakakalungkot din sa panahon natin ngayon, marami pa ring gihase na kayang ipagpalit si Lord, kayang ipagpalit ang ministry sa salapi at sa kaunting karangyaan sa buhay. Today, we will ask God for more of His grace. Nakayanan lang natin to, wala tayong ipagmamalaki. At dalangin natin, sana yung mga umalis, ma-reconnect sila uli. Kasi ang pinakamasarap pa rin talaga, yung namumuhay ka na merong significant. Amen? Amen. Wow. To God be the glory. Salamat po, Panginoon, sa aming mensahe na aming napakinggan ngayong gabi. Naging significant man ang aming buhay, wala rin kaming ipagmamayabang. Tinawag mo kami, pinili mo kami at nag-respond lang kami. At yung aming pinang-respond din sa inyo, Panginoon, this is the response of faith. At ang faith galing din sa inyo. Yung biyaya galing din sa inyo. Ang aming kalakasan galing din sa inyo, Lord. Ang pinakamagandang pakinswelo lang na aming makakamtan sa buhay, na ang aming buhay nagiging meaningful. Na pagkatapos ng buhay na ito, Lord, our life is significant sa mga naulila namin dito sa mundo, at pagdating namin sa langit, there will be celebrations and rewarding. Kaya salamat po, Lord. Dalangin din namin yung aming mga kapatid. Ano man yung mga dahilan nila kaya sila'y nawalay sa inyo at sa paglilingkod. Dalangin ko, Panginoon, na mapagtagumpayan nila ito.
And Lord, bigyan niyo po sila ng boldness na magsipagbalikan silang muli sa inyo, na maidugtong silang muli sa inyo. Just like John chapter 15, Lord God, na Lord, magbubunga kami. Bunga na yun, bunga, significant fruit, Lord, kapag kami ay mananatili sa inyo. Kaya Panginoon, sa inyo pong lahat ng papuri, ang aming mga buhay ay aming muling inaalay sa inyo. Ikaw lamang ang maluwalhati. Sapagkat kami ay nilikha ninyo sa pamamagitan ninyo at para sa inyo. We glorify you tonight in Jesus' mighty name. Amen and amen.